Sama sa kasidlak sa adlaw, ang himaya sa Ginoo nagahayag alang kanato. Busa mapasalamat ta niini ug atong dayigon ang atong Dios dinhi sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Kumusta mga kapaglaom? You are watching Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Maayong adlaw kanatong tanan. May the Lord bless us. Today with me is Kapaglaom Renan. Yes, so on behalf of Kapaglaom Kevin, I'm here with you to pray and praise for another episode, no? Yes. So adlang Huwebes and giabi-abi namo kamo dinhi sa Let's Pray Pilipinas. So live kita karon sa TV25, local antenna nato dinhi sa Dakbayan sa Subo, ug of course nationwide through GSAT Channel 37. And Kapaglaom Giselle, kauban po nato karon ang atong mga madasigon nga mga FB viewers, no? Yes. So mga FB viewers nato, palihog na ta og share sa ato ang mga timelines niining ato That's ang right. live broadcast, no? Kapaglaom Giselle. That's right. Mapasalamaton kita Kapaglaom Renan tungod sa ato ang mga prayer partners out there, no? Nga nagapadayon sa pagsuporta pinaagi sa pag-ampo kauban nato sa matag adlaw Kapaglaom Renan. Daghang ting salamat ug gikan sa Let's Pray Pilipinas among ipaabot ang among pagpasalamat nga kaninyong tanan. Yes, daghang salamat sa makausab. And of course, mga Kapaglaom, kung atong February na ay lowest temperature nga nasinati, pagsugod pa lang sa Marso, mura na mag-init kayo, di ba Kapaglaom Giselle? Tinuod Kapaglaom Renan kanang bandang alas 10, alas 11, grabe ang kainit, labi nag alas 2 sa hapon, magbaga-baga ang kainit. Oo, no? Mga Kapaglaom, on March 7 last year, ano ang Pag-asa, nag-record sila nga ang the hottest day in Cebu at 30.9 Kapaglaom Renan degrees Celsius with 35 degrees Celsius heat. Og sama sa kainit sa panahon mga Kapaglaom atong pagabasahon ang mga nagbaga-baga, no? Na pagpasalamat gikan sa atong mga sender nga nagpadala sa ilahang praise reports. Unahan nato mga Kapaglaom si Kapaglaom Leia Wenceslao, no? Last kung atong nimduman mga Kapaglaom last November 2019 ato ni siyang gi-pray dinhi sa studio tungod kay na-confine siya, doon na siya cancer Kapaglaom Renan. Na-confine siya dito sa Suto Hospital dinhi alang sa Cebu, no? Unya, naoperahan siya ni adtong January. Og hantud karon kagahapon, mga Kapaglaom nag-undergo na siya sa iyahang 5th session sa iyahang chemotherapy. So hopefully, no, today ang result sa iyahang beta CSG. I don't know what is this Kapaglaom Renan, pero mo ni ginapaabot nga pag mag-zero na siya, pwede na kay siya makauli sa ilahang balay. Ug dito na siya magpadayon og paayo. Sa iyahang treatment. So nagpaabot siya sa iyahang pagpasalamat kay natong tanan mga Kapaglaom nga nagpadala sa ilahang o nagtabang og pag-ampo kang Kapaglaom Leia. Kapaglaom Renan, doon na kay praise report? Yes, doon na tayo praise report. Kung nahimduman ninyo mga Kapaglaom ni adtong Sabado nga episode nato, atong giampuan si Ma'am Lucy nga naapod sa Balay Tambalanan ato nga time kay nag-suffer siya pain tungod sa iyang gallstones. And atong giampuan kana daghan ang niampo ni ana niya, no? So indeed, more prayers, more power gyud mga Kapaglaom kay niadtong Lunes nakadawata og balita sa iyahang anak nga i-discharge na di ay siya and nawala ang iyahang gallstones, wala na pain, pagbalik nila og scan wala na. So praise the Lord, praise no? the Lord. Sa kanang mga milagro nga iyang ginabuhat sa ato ang mga Kapaglaom. No? So padayon gyud ta sa pag-ampo, mao kato mga proof, Yes. mga Kapaglaom nga
ang Ginoo nakadungog og magatubag yun sa iyahang sa atong mga pag-ampo. That's right. So mga kapaglaom, before ta mo padayon sa unahan, amo ka mong gi-invite sa usa ka pag-ampo alang kanatong tanan. Let us pray. Our gracious and loving Father in heaven, our faithful and merciful God, we praise and honor your name, especially for this another day that have come to us. Thank you, dear Lord, for allowing us to experience this another day with you. We praise you, Lord, for granting us the desire in our hearts to pray, not just for ourselves, but for our brothers and sisters out there. O God, grant us forgiveness. Enable us to forgive those people who sin against us. We pray for our brothers and sisters who send their prayer requests and praise reports today. May you grant them peace and hope and assurance that somehow your loving, tender kindness be upon us all. Please allow your Holy Spirit to be upon us as we study your words today. Thank you for your great love. Thank you for answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Ay, thank you, Kapaglaom Giselle. That's right. And so mga kapaglaom, a few minutes na pod sa pag-inampo ay busa ipadala na ang inyuhang mga prayer requests and praise reports na mahimo pod mong motawag dinha sa ato ang mga hotlines nga makita ninyo sa ato ang TV screens. Kung smart subscribers ka mo, ihatag ka na or isend ka na or itawag sa 0929-344-1777 o galing Globe ang inyong gigamit ng mga SIM cards, itawag or i-text ka na sa 0916-5574-777. That's right. Di nato kalimtan og invite kapag laom na nato mga kapaglaom nga kung wala gyapon mo naka-join sa atong LPP Prayer Partners Community, no, isa ni ka grupo sa mga kapaglaom nato nga nagaampo, no, kauban nato every day, every second kung doon natay ipa-appeal nga mga kanang urgent nga mga prayer requests, daghan kaayong gyud nga andam mo ampo kanato or makig-uban og ampo kanato mga kapaglaom. So kung wala pa mo naka-join, no, sa ato nga group, pwede kay ninyo access lang mo sa inyong FB account ug pangitaas sa ang LPP Prayer Partners Community. Pwede ka mo makasend sa inyong mga prayer requests and praise reports. Pwede pod kaayo ta makaampo sa ato mga kapaglaom. And of course, kapaglaom yes, so kung ang inyuhang mga pag-ampo, mga kapaglaom, confidential o dili ninyo ganahan nga kini isibya dinhi ka sa kahanginan, palihog lang kog butang sa word nga confidential aron dili nato kini pagabasahon dinhi. Ato ning ihatag sa ato ang mga prayer partners para maampuan siya off air, no? That's right. Kapaglaominan, so walay paglangan atong basahon na atong first batch of prayer requests. Mga kapaglaom, gikan sa atong sender nga si Jerome, nagpaampo siya sa iyahang nagabanhod kanunay iyahang duha ka tiil, no? Sa ato ning iampo mga kapaglaom. And of course, apilo nato si sender 5917 nga duna siya iyahang ugangan nagasakit pod og hinaot nga sa dili madugay maayo na kini. And atong i-appeal mga kapaglaom si Sister Pri Mina, no, nga unta makaya ra niya ihan training sa PNP. Nang nagpa-pray mga kapaglaom si kapaglaom Jocelyn de la Cruz gikan sa Zamboanga del Sur. Ug atong i-appeal mga kapaglaom ang kini si sender Inday, no, gikan sa Magpet. Ang iyahang gipaampo iyahang nanay Nene nga unta mamaayo na siya sa iyang balatian nga sig balik-balik maglisod siya og katulog og nagatokar ang iyahang ubo, no? So ato ning i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. Di po nato kalimtan ang prayer request ni Joy from Sarangani. No, nagpa-appeal siya pag-ampo mga kapaglaom nga nagataas-taas ang iyahang pag-antos sa iyahang balatian kapaglaom renan. Eg unta nagpa-appeal siya nga sa dili madugay pod iyahang makabot ang kaayuhan. Og atong i-appeal kapaglaom renan si Shian de la Cruz, no, nga magkuha sa og civil service exam karong umaabot nga March 15, no, sa atong iampo ang kalampusan sa mao nga examination.
I think that's all sa atong batch 1 kapag laomrenan. Okay, so mga kapaglaom, ubani kami sa pag-ampo o hinaot nga inyo po ning gisuwat sa inyohang mga prayer books, no? Aron dili lang dinhi kutob ang atong pag-ampo, padayon kita sa pag-ampo kanila sa ato ang mga personal devotions and personal prayers. So mga kapaglaom, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity where we can offer these prayers once again to you. We thank you, Lord, that these senders have trusted you by sending their prayer requests to show that only you will be able to answer these prayers, and we are but just here to help them let other people know about the prayers that they need. We know, dear Heavenly Father, that before we even utter these prayers, you have already prepared answers for these, Lord. Yeah. But we recognize your power, and we recognize that you are above all things, and nobody else can answer these but only you, dear Lord. So we ask, Lord, that you'd hear and answer these prayers. I would like to ask, dear Heavenly Father, that you will hear Jerome, kay nagsigig banhod ang iyahang duha ka tiil and nihubag pa gyud, Ginoo. Amo pong giampo si ang usa namo ka sender nga ang iyahang ugangan nagsigig sakit. Wala minasayod, Ginoo, kung unsa nga klase sakit and unsa ang iyahang gibati, but you know everything about us, dear Heavenly Father, and you are the ultimate physician. So we ask, dear Heavenly Father, that you visit them today and touch them with your healing hands, that they may be healed, and that when they are healed, dear Heavenly Father, they will come back to you and praise you for healing them. I also would like to utter prayers for Primina, dear Heavenly Father. She is in training for the Philippine National Police, and we ask, dear Lord, nga imuhang siyang ubanan, tagai siya kusog nga nagikan diha kanimo, dear Heavenly Father, nga unta kung imo ining kabubuton nga siya magmalampuson sa kaninga training, and hinaot nga gamiton nimo siya alang maging missionary sa iyahang field of being a policewoman, dear Lord. I pray also for Nanay Nene, dear Lord, nga unta mamaayon ang iyahang ubo kaya nasigig balik-balik, Lord. Tagai siya kaayuhan alang kaniya aron na siya makatulog na og maayo, since magsigi siya walay tulog kung moatake ang iyahang ubo. Akong gi-appeal sa pag-ampo pod nga imuang ayuhon rather si among usa ka kapaglaom nga nag-antos pod sa iyahang mga balatian, Lord. Nasayod ka kung unsa nga klaseng balatian ang iyahang gikasinati karon. And we pray, dear Heavenly Father, that you'd also touch her with your healing hands para maayo na siya, Ginoo. Akong gi-appeal pod ang amuang usa ka sender nga si Shian de la Cruz. Maga-take siya, Ginoo, og civil service exam karong March 15. And I pray, dear Heavenly Father, nga imo siyang tagaan og good memory, good health, dear Heavenly Father. Give her peace of mind nga gikan dinha kanimo alang sa iyahang kaayuhan kani nga exam. Giyahay siya, Ginoo, sa iyahang pag-take sa exam, and kung kini makaayo kaniya, mong giampo, Ginoo, nga imuhang ihatag ang kalambuan o success ni ini nga exam. Lord, wala kami sarang mahimo ni ining mga prayer request, but rather just to lift up these prayers diha kanimo para sa amo ang mga kapaglaom. Akong pasalamatan, Ginoo, nga ikaw magatubag sa kini mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom renan. We have first caller, kapaglaom Boyet gikan sa Iligan. Maayong adlaw, kapaglaom Boyet. Adlaw, kapaglaom. Yes, welcome to Let's Pray Pilipinas, kapaglaom. Unsa man ang ato ang prayer request? Paampunta na ko nga akong partner nga si Carol na sa ilang Cavite na training karon. Naunta ang taga siya kanina good health o layo siya sa mga temptation. Yes. Dayon labi na nga matuman ang aming covenant kay God
nga po ni kumang siya kay makapakasat na ni. Wow. Wow. I'm sure mo gid ni alang ginahandom kapag laomanan. Alright, So no? basin do na pa kailain nga prayer request kapag laom po yan. Usab sa akong mama kanunay yatagan o may panglawas. Usab sa ko dari nga kaya na ko ang pagpaningkamot sa pangadlaw-adlaw o katanda ko kung peace of mind. Yes. Okay. So I think we will pray. Yes, Nga ato prayer. ang offeran og kanang special prayer, no? Si Kapaglaong Boyet. So Kapaglaong Boyet, ato ning uban sa pag-ampo nga gipadala pod ni Hannah Lewis, no? Magpaampo pod siya sa iyahang marriage Yes. and fruits of womb over me sama pa niya no, sa iyahang kaya Kapaglaong Giselle, no? Ang iyahang edad 42 na siya. Yes. Murag losing hope na kuno siya, but nasayra nato sa Bible, no? Nga pipila sa mga stories sa Bible, sa ilahang pangidaron tungod lang kay nisalig sila sa Ginoo, gihatag gyapon sa Gihatag Ginoo. sa So Ginoo, yes. wala ta kabalo kapag laomhana kung unsay pagbuot sa Ginoo niini. Ato lang gyud ka ng pangayoon, no? Let's not lose hope. Ampuan lang gyud nato na. Yes. Naa pa ba kapag laom Giselle? Muragikan man tingali ni sa Facebook nga Yes, karon. gikan sa atong Oo. FB Live kang kapaglaaw maagay Lord agawin na nagpaampo pud sa mga kapaglaom para sa iyahang pamilya nga unta malayo sila sa kadautan ug sa tanan nga mga OFW nga nagapadayon sa pagpanarbaho labi na sa iyahang kauban din haa sa abroad. So we will render a quick prayer para ani. Yes. Sige. So, uban ni kami usab kapag laong Boyet ang ato ang mga viewers sa pag-ampo. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come to you once again, dear Lord. We would like to lift up prayers for kapag laong Boyet, Lord. Ang iyahang handom, ang iyahang pag-ampo Ginoo para sa iyahang partner nga si Sharon nga tuwa karon sa Silang Cavite. Naga-training siya and hinaot nga imo siyang giyahan aron siya mamahimo sa pag-maintain sa iyahang maayong panglawas ug maka-survive siya niining training, ilayo siya Ginoo sa mga disgrasya ug whatever other harms Ginoo. Unta tipigon nimo siya og siya safe lang kanunay. Ioban po nato sa pag-ampo nga unta ang mama ni Kapaglaong Boyet tagaan pud nimo og maayong panglawas. Ginoo wala man pud mi sarang mahimo kung dili mi nimo magiyahan kung unsa among pagabuhaton aron na ma-maintain namo ang ang good health. So kana among gipangayo nga magiyahan sila Ginoo kung unsay maayong kanon, unsay maayong buhaton sa pang-adlaw-adlaw aron dili ma-compromise ang health. Among giampo si Kapaglaong Boyet nga imo pong tagaan nga the same nga gasa Ginoo sa good health and safety niya sa iyang pagpaningkamot sa pang-adlaw-adlaw nga unta ikaw ang maging kusog niya Ginoo. Amo pong giapil sa pag-ampo ang request ni Hannah Ginoo. Siya nagdako ng iyang edad pero naglaong gihapon siya Ginoo nga matagaan siya og usa ka anak, dear Lord. We know the miracles that you have done for a lot of women that we can read in the Bible, dear Heavenly Father. And we also pray that if it's your will, Ginoo, imong iandam si Hannah Lewis Ginoo alang niining usa ka bata Ginoo kung imo ang tugot. Bless their marriage, dear Heavenly Father, nga unta kini ikaw ang maging sentro sa ilahang pagpuyo Ginoo. Amo pong giampo ang uban pa namo nga mga senders, dear Heavenly Father, sa ilahang mga requests. We may not utter the details, but you know, Heavenly Father, kung unsa ang ilahang mga panginahanglan. And kaning tanan among offer diha kanimo sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Thank you also to Kapaglaong Boyet nga nagtawag no sa atua. And we have still another caller mga Kapaglaom atong tubagon si Kapaglaom Mercy Apde gikan sa Cagayan de Oro. Maayong adlaw Kapaglaom Mercy.
Okay, mga adlaw. Yes, adlaw. welcome to Let's Pray Pilipinas. Kapag lao mercy, unsa man ang ato ang prayer request or naba kay praise reports. Request ako og prayer para sa akong anak na mo take og board exam sa Midtech karong March 18 ug 19. Yes. Okay. Oo, hapit na, no? Unsay Si pangalan sa imong Annabel anak? Apjan. Annabel Apjan. Annabel Apjan. Ah, okay. Sige. Kapag laom Annabel. ato ning pagampuan in a quick prayer. Yes. So, kapag lao mercy, please pray with us. Let us pray. Heavenly Father, we call upon your name once again, dear Lord, and we do not get tired of calling upon your name because we know, Lord, that the answers to these prayers are with you. And we would like to pray for Annabel, dear Heavenly Father. She will be taking the MedTech board exam, dear Lord, and we just simply want you to please give her peace of mind, dear Heavenly Father, good health, and hinaot Ginoo nga ikaw ang maging sentro niining pag-prepare niya sa exam, nga ikaw ang pagkaunahon niya above the license, dear Heavenly Father, because after she gets the license, I'm sure, dear Heavenly Father, that you can always use her for our medical missions, dear Lord, and she can become a medical missionary. So if it's your will, dear Heavenly Father, prepare her heart for whatever answers that you will grant her. Let her accept whatever answers that you will have for her, dear Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Thank you for the prayer, Kapaglaom Renan, and also kang Kapaglaom Mercy. Para sa tong discussion today, mga Kapaglaom, we have very interesting topic. Again, no? Again and again, we have, ang atong title, mga Kapaglaom, is Marching to Safety. And this month, Kapaglaom Renan, is Fire Prevention Month, Yes, no? it's Fire Prevention Month. Yes, so di na to kalimtan ang atong quote of the day, Kapaglaom Renan, nga hatag ni King Solomon na nag-ingon, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. So, nindot na nga pamalandungan nato mga kapaglaom, no? And so, ang atuang discussion karon, or since it's the month of March and it's Fire Prevention Month, nakahuna-huna ba pud mo mga kapaglaom nga kung kini na noon nga time na kung nabantayan ninyo sa amoa dinhi sa dakbayan sa Sugbo, mauna noon na ang time magsige mi kadungog sa bumbero, magsige dagan-dagan sa mga taod-taod lang kadalanan, no? Kapaglaom Renan. Murag sige-sige, halos taga-adlaw na ana nuoy. Mga sunog ngano pud kahana, no? Yes. Ingana na noon imbis Fire Prevention Month man noon. So, ngano kahana Kapaglaom, Giselle, nga daghan man kaayo og mga sunog sa adlaw, or rather sa buwan sa Marso, no? So muna ang first part sa atong discussion, Kapaglaom Renan, ang pangutana, why are there many fires in March, no? March pa gani, pero grabe na ang mga sunog din ang dapita. Ingon ang Pag-asa, mga Kapaglaom, fire is one of the most dangerous hazards to Filipinos in urban, even in rural areas. It is in this month, mga Kapaglaom, that the temperature in the Philippines starts to rise and humidity starts to reach high levels. Mao po di ay Kapaglaom Renan. Okay. Uga siguro kaayo ang palibot, ang perting inita. So ang ato ang mga balay susceptible kaayo to fire, labi na og naatay mga wirings nga wala natarong siguro. Yes. Og nagamit tag mga kandila or nabiyaan nga mga electronic gadgets sa ba? Dali siya makakos og sunog. That's right. Ingon ang Bureau of Fire Kapaglaom Renan, nakaabot na og 1,727 ang na-reported nga fire incidents just this as of March, no? Wow, wala pa gani. Igo pa nagsugod ang March and linibo na ang mga cases. So ikaduhang pangutana Kapaglaom Renan, what to do when caught on fire? Mo jud di ang pinaka-importante mga Kapaglaom nga naanata sa actual, no? Nga kita na pod maka-experience ani nga mga dili ginahandom nga panghitabo. Unsa man ang atong pagabuhaton Kapaglaom Renan? Siguro usa sa akong mga mahinumduman no sa mga fire drill.
nga kanang mukamang ka Yes. kay murag 1 feet man siguro na nga dili kaayo nga naapay oxygen. Yes. Labi na grabe na ang aso sa akong nahinumduman, no? Dili man ta expert ni ini kay dili man ta taga Bureau of Fire Protection. Yes. But sa mga lectures nga ato ang naatinan, muna pakamangon ka aron makaginhawa pagyapon ka and makagawas ka sa place where the fire is happening. No, usa na siya. That's right. Siguro mag-andam lang gyud po. Mangandam. No? Yes. Kaning mga fire extinguishers. Of course, no? keep calm, no? Oo, kalma Magkuan- lang. Kalma lang yun. Dili Dili maratol. magpanic. Yes. Unsa ang angay pagabuhaton, mugawas sa balay or unsay mga means nga makagawas ta sa nasunog na part. Kay kung magpanik ta, basin matrap na noon taan, dili na ta makagawas. And we remember the story of Moses kay paglaom Renan. Oh. Dito sa, kung naka-remember ta sa Exodus chapter 3, si Moses when tending the flock and he saw a burning bush and na-curious siya nga nung wala na sunog ang mga bush. But it was God, mga kapaglaom, who intervened. It is said nga, I have seen the misery of my people in Egypt. He wants them to bring the Israelites to the promised land. So the Lord show him the way, kapaglaom Renan. And sa mga pamaagi nga nakig-istorya ang Ginoo sa kang Moses was through that burning bush. So That's usahay siguro ang atong makuha ni ini is that fire may be kanang it's a horrible disaster that could happen to anyone. That's right. But it can also be a reminder nga kaning fire, no? Usa kini sa pamaagi nga ang Ginoo maga-remind nato nga magtawag kita kaniya o maybe ginatawag ta sa Ginoo through that no, nga mga signals. And remember Malakay 3 verse 6, mga kapaglaom, ang Ginoo ra gyud ang atong stronghold, no? Wala tay lain nga kana bang kuhaan natong kusog, kaalam, kahibalo, gikan na gid sa Ginoo. Yes, that's right. And alang sa ato ang conclusion kapaglaom Renan. Yes, so ato lang yun na siyang timan-an Ginoo that God, or mga kapaglaong, that God is always the same, yesterday, today, and tomorrow. No, walay na change sa Ginoo. And He would always want us to be rescued from perils. So, padayon kita sa pag-ampo o nga malig-on kita sa ato ang pag-alaga dinha sa Ginoo. And of course, mga kapaglaom, we are in dangers that we do not know of, mga kapaglaom. If not for God's grace, we might cease to exist. Yes. In the hands of God, we are safe, no? Mo nang marching to safety gud ni. Yes. O ka nang marching to safety kita, mga kapaglaom. And so, naapod no sa ato ang mga alawiton, no? Matod pa diha nga Jesus is merciful, Jesus will save. Yes. No? Kumao na diha. Sa atong pasalamatan nato mga kapaglaom nga nag-uban ka nato karon sa pag-ampo, sa mga dili nato mabasa ang uban ka nato sa atong FB Live, but rest assured mga kapaglaom that our grateful hearts nagpabilin alang kaninyong tanan. Yes. So since we are running out of time, mga kapaglaom, lami pa jud unta kaayo no, nga stay din he, but gamay na lang gyud kayong panahon. So ato lang yung timan-an nga magpadayon kita sa pag-ampo and that we will never cease to pray. Ginoo ra gyud ang makahatag nato sa mga tubag. So mga kapaglaom, on behalf of Kapaglaom Kevin Munloy, this is Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, reminding everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And hold on to His promises, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Uban na punta ninyo sunod sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.